Hello guys, and welcome back po sa Tower Page Philippines. And sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope for May 13 to 19 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Pisces. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po. And do share it also sa mga social media accounts nyo, along na rin po sa mga group chats nyo. At tandaan po natin, the readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign niyo po, sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dito. For private readings po and spell works, you can message me sa ating Facebook page. The link is nasa baba sa description ng video. Ano, so these are for, again, guidance purposes to. And sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, you can send it via GCash or Maya. The number is at the bottom. And pwede rin naman po pwede nyo i-click naman yung join button or yung thanks. Pisces, kamusta ka ba? Natin. King of Cups and Soulmate. So ang daming ganap ba nararamdaman? Ang dami mo bang yung ano gusto ko yung pinakamagandang example na statement na pwede kong gamitin. Yung meron akong strong feeling tungkol dito, pero hindi lang ako sure kung maganda or pangit. Yung may ganong pakiramdam ngayon na meron kang strong feeling, pero hindi ka sure kung babae, hindi ka sure kung maganda ba yung sinasabi nung nararamdaman mo o, is it a warning, parang gano'n ba? Like hindi mo ano, andun ka sa point of trying to, siguro yung term, decipher, pinipilit mong intindihin kung ano ba 'to. Is it something na warning ba siya? Um, is ano ba siya, tawag dito, something good ba, may nagbabadya bang magandang parating? So gano'n yung ano, emotions deep inside. Tapos andun pa yung point na sabi nung soulmate, yung card of the soulmate na medyo hindi feeling mo wala nakakaintindi, doon sa situation mo, na walang maka-gets kung saan nanggagaling yung nararamdaman mo, na hindi nila maano, maarok or hindi nila mailagay yung sarili nila doon sa posisyon kung nasaan ka ngayon. Alam mo, it's okay yung mga nararamdaman mong ganyan. Huwag kang masyadong ma-bother. Given naman yan kasi as a Pisces, isa ka sa mga water signs sa zodiac. And sa lahat ng mga zodiac na water, yung kapatid mong si Cancer tsaka si Scorpio, dahil ikaw lang talaga yung nasa tubig, try natin tanggalin ng isda sa tubig nang hindi tayo mawindang, 'di ba? Hindi mawindang ang isda. And feelings is something that is ano, para sa'yo talaga, Andoon na that is your forte. Isa sa pinapaalala sa'yo ng cards dito, i-distinguish mo. Start distinguishing, start asking din, eto bang nararamdaman ko is para sa akin ba 'to? Or is it para sa ibang tao? Yung tipong ano, may kutob ako para kay gan'to, para kay ganere, pero, or may kutob ako pero is it a warning for me or is it for another person? Dun mo i-distinguish din ha, magkaroon ka ng, mindset din na gano'n, na tignan mo sa ibang anggulo. Looking at things from a different perspective is also necessary right now, okay? Pero tingnan natin, saan nanggagaling 'tong feelings mo 'to? Ano ba yung crossing mo? Ten of Pentacles to the Sea. Ayan, so ang dami niyong may responsibility ngayon 'no? Ang dami niyong mga ano, 10 kasi sa end of the cycle, and andoon na si ano, um, ang pangalan po si Pentacles about Earth, anything in the physical. So andoon na minsan kailangan mo literal lumayo muna. Kasi ang daming voices, na sabi ni gan'to, sabi ni ganyan, o comment ni gan'to. Siguro isang example yung sa'kin nangyari. I have a very may nagkaroon ako ng bihira kasi ako magkaroon ng panaginip. Nagkaroon ako ng panaginip tapos literal naalala ko siya to the point na paggising ko, si akla umiiyak, sa dream umiyak ako, paggising ko umiyak din ako.
Tas naalala ko siya very clear. Ngayon, gusto ko malaman yung meaning. So, andun din na nagtanong ako sa mga ibang kakilala ko, nag-inquire ako sa mga kaibigan ko na mga legit na readers din. They're trying to also analyze kung ano yung ibig sabihin ng dream ko. They're trying also to distinguish sa ano yung puwedeng meanings niya. I mean, no offense to them, sabi ko naman, pero sabi ko hindi nagre-resonate. Feeling ko kailangan ako talaga yung makahanap ng meaning. Kasi chine-check ko sa cards, wain na, eh. Tiyak lang walang makakita. Then it came just out of nowhere na lang na-gets ko yung ibig sabihin. Ay ko, okey. Kailangan ko lang pala that time to stop listening muna sa voices ng iba at pakinggan ko yung tinatawag na still small voice. Yung minsan tatangad din na parang konsensya, yung boses na maliit sa'tin. Yun yung minsan tinitingnan yun yung dapat pakinggan natin. I tried to listen and true enough, nakuha ko yung meaning ng dream ko and ayun, yung message niya is nasusundan ko na. Same thing with you, right now, Pisces. Yes, okay tayo manghingi ng advice from other people, yung feedback nila. However, hindi kasi laging may tama sila, eh. You need to also listen doon sa deep voice inside of you, that still small voice. Kaya eto, marami na sa paligid mo, try to pinapasabi ng cards din, medyo muna tayo, for the solo act muna, medyo magsarili pangit kasi tayo 'pag ako nagsabi. Medyo mapag-isa muna tayo. And let's listen to that inner voice inside of us. Let's check your crowning card. So, Page of Swords, tsaka Loyal Heart. Alam mo yung may part pa rin talaga sa'yo, no? Hindi mo ma-voice out yung talagang gusto mong i-demand or gusto mong hingiin sa ibang tao. Ginagawa mo pa rin siya na you act on what you needed. Kung kailangan mo ng makikinig sa'yo, ginagawa mo, ikaw yung nakikinig din sa iba. Kung naghahanap ka ng ng tawag dito, ng sabihin natin na may magbibigay sa'yo, ginagawa mo, ikaw yung nagbibigay. So, there's no problem with that. Kaso eto lang paalala lang, Pisces, hindi kasi lahat ng tao gano'n ka-sensitive na nakakaintindi sila na, ito yung kailangan ni Pisces. Kasi ito kapwa mo water element maintindihan ka pero not to a certain extent. Kasi yun nga, hindi naman kasi maraming tao din or karamihan ng mga tao, mas focus sila sa nararamdaman nila compared sa nararamdaman ng iba. Which is contradicting naman sa ugali mo. Kasi concern ka sa nararamdaman ng iba and hoping sila din maintindihan yung nararamdaman mo. Medyo mahirap 'to makuha, Pisces. Isa sa mga desires mo 'to. Kasi isa lang naman hinahanap mo, eh, yung medyo pagkakatiwalaan. It's a rare commodity, promise. Ang hirap maghanap ng puwede mong pagkatiwalaan. Kaya kung eto since lumabas siya sa crown card mo, 'pag dumating 'to, please alagaan mo na lang din, ha? Kasi darating din naman din 'to. Ano ba yung sabi nung mo, base card mo, foundation mo? Page of Pentacles, tsaka Message in a Bottle. This is a younger female energy, habang Pentacles about Earth, anything in the physical. Now, we have here is yung Message in a Bottle. Alam mo yung talaga yung kailangan mo, you need to be alone. Makinig ka muna doon sa inner voice mo. Kasi yes, when the universe talks to us, 'pag si God nagbigay ng message, puwede siyang gumamit. Gagamit pa rin sila. Gagamit siya ng ibang tao. Yan nga, form of advice, mga nakuha natin. Like ito, puwede 'to yung tarot reading. Pero isa sa mga din ang nalaman ko, isa sa pinaka-powerful way para makuha ang message ng universe, ang message ni God, yung sinabi dun na, "Be still and know that I am God." Kalma, tumahimik ka
at alamin mo at makinig ka. Kasi the universe will reveal itself to you. Yung ko sa'yo sa panaginip ko, kusang nag-reveal. Kailangan ko lang that time manahimik, mapag-isa. Kailangan ko lang that time matuto na patahimikin yung ingay sa paligid ko. Na kailangan sila mag-ano, kumbaga ang pinaka-sinasabi sa'kin that time, "Eiro, shut up and Eiro, shut up, listen." Yun yung gustong sabihin sa'kin, eh. So, si Akla nawinda, ayun ginawa. Ano pa, si bakla ang tagal bago nag-shut up, 'di ba? Kung saan wala naman ako makinig, pinatagal ko pa. Same thing with you. Yun yung gustong sabihin sa'yo ng cards sa foundation mo. But let's check what is your recent past. So Ace of Cups, tsaka Imagine. Well, hindi naman 'to lahat, eh, pero what I'm seeing here, some heartaches, eh, broken heart na hindi lang when you say broken heart, hindi lang naman 'to tungkol sa pagjojowa, ha. Puwedeng you get a broken heart because of trusting and loving, eh, maraming klaseng pagmamahal. So, may makikita ko dito na may mga nagsisimula na connections and literal with Imagine na naiisip niyo na or nagkakaroon na kayo ng plans kung ano yung puwedeng maging future, kung ano yung puwedeng, gawin or ano yung puwedeng kahinatnan nitong connection na 'to. So, may mga plans na. Now, some of you, what nakikita ko dito, Pisces, medyo na-disappoint. Siguro andun kasi may standards ka din naman, eh, and understandable yun, yung standards natin. Eh, hindi umabot sa standards mo. So, parang, "Ano ba 'yan? Sayang, bakit gano'n?" So, may gano'ng ano, incident sa iba sa inyo from the past na nagtataka kayo bakit ano, hindi hindi siya nagwo-work on that part. So, well, it's a thing of the past. So, siguro man yung we could learn from it na, kumbaga hanapan natin ng time to understand bakit may yung mga na-attract natin yung taong yon o baka naman may kulang pa tayo when it comes to our manifestation. So, andoon na kaya nga ano, eh, kaya nga maganda na matuto tayo na manahimik muna and makinig tayo sa sinasabi ng universe to us, through us, directly. Kasi isa sa mga naintindihan ko when it comes to the connection natin sa universe, it is something personal. Hindi ko puwedeng sabihin sa'yo na mali ka sa the way you connect to the universe. As long as siyempre, as long as wala kang sinasaktan, hindi ka nasasaktan, wala kang nilalabag na batas, that's okay. So, walang puwedeng mag-invalidate kung yung iba sa inyo nakukuha yung message ng universe or message ni God kapag pumupunta kayo sa favorite niyong simbahan para magtaimtim at magdasal, then by all means tuloy mo. Hindi ko sasabihin na ano, mali yun. Kasi yun yung pamamaraan sa'yo, eh. Something unique yan, personal. Kung ano yung nagwo-work para sa'yo, go for it, okay? Tingnan natin yung ano mo, possible future mo. We have here the card of the Anand and si TikTok. Ayan, upload na daw. Follow, like, and share. Graduate na ako dun. Ayan. So, Anand kasi this is about thinking outside of the box. Parang labas na 'to ng normal na norms or labas na tayo sa mga, normal na ginagawa, normal na mga bagay. Andoon na pinapaalala ng card sa'yo, it's time na medyo time na you need to have some changes done. And what are those changes? Babalik tayo dun sa mga una mong cards and that is yung reconnecting with the universe. Andun yung punto na binibigyan mo ng chance na mas makinig ka sa sinasabi ng universe to you, diretso. So, hindi ko naman sinasabi magiging ano ka, technically sila naman tayo psychic because we have the connection sa universe. Nagkakataon lang may mga ibang tao mas malakas lang yung connection nila because pinili nilang makinig.
Eto na yung chance mo, makikinig ka ba? Yun yung tanong sa'yo ng universe. Are you are you willing to listen now, Pisces? Kasi eto na yung chance mo para ikaw naman ang maka-avail ng direct guidance ng universe sa'yo, na ikaw naman yung mismong tatanggap ng message ng universe, just like in the message in the bottle, na ikaw naman yung mismong magiging, malay mo, ikaw naman yung magiging tao na magbibigay ng assistance, o ikaw naman yung gagamiting kasangkapan ng universe para ma-avail ng mga tao or ma-receive ng mga tao kung ano yung pinaparating sa kanila. Gusto ko yung ano, isang book na nabasa ko, ang title niya, Becoming a Vessel of Honor in the Master's Service. Parang gano'n yung target sa'yo, eh. Kaya minsan kailangan mo manahimik talaga 'no, kinig muna tayo. It's hard minsan to distinguish, pero habang tumatagal na pinipilit nating intindihin ang boses, kilalanin ang boses ng sansinukob, mas magiging malinaw siya. Parang sa mga bata, 'di ba? Ang mga example lang, para sa mga bata, 'pag yan nawala sa mall, sumigaw ang magulang at narinig yung boses, alam nilang magulang nila yon. Why? Kasi lagi nilang pinapakinggan. So same thing with you. If you want, kasi yung mga question ng iba, paano ko malaman yung universe yun? Stay with the universe, continue mo yung connection mo, palalimin mo yung connection mo with the universe. One way of doing that is to meditate. So meron tayong music na puwede niyong pakinggan and meditate. Meron tayo natin, sa ating playlist. Ano bang physical environment mo? Oh, The Lovers and Never Ending Story. Ay, hindi ko sinabing 'pag lovers hindi into jowa agad ha. When it say The Lovers, connected kasi 'to with the zodiac sign na Gemini. Gemini is they call the house of communication. So, andoon na ayan na, ang daming andaldal sa paligid. So, ang daming nagko-communicate, ang daming nagre-reach out, ang daming feedback, advices. Again, walang masama. There's nothing wrong with it. Hindi siya issue. Nagiging issue lang ang isang bagay kapag sosobrahan na. Anything na sobra is already bad for us. Try mo 'di ba 'pag may mga tao na lumaklak sa damakpak na na asukal. That's very wrong. That's also bad for us. Masarap siya pero hindi puwedeng madami. Okey din ang advices pero hindi sa lahat ng oras kailangan mo ng advices. So, yun sa physical mo. Kasi minsan yun, with the card of never ending story, minsan talagang kailangang bawas-bawasan natin yon. It's not helpful sa part mo ngayon. Ano ba yung emotion environment mo? Five of Pentacles, come to the edge. This is about action kasi, tas physical environment. Alam mo, yung may mga nagbabalak sa inyo na magbakasyon, gawin niyo na nga. Puro kayo isip ng bakasyon, eh. Go niyo na, please lang. Kasi may basta yun sa cards lumalabas na, eh. And one thing naman sa bakasyon, natutunan ko, hindi mo naman kailangan maging magarbo. Hindi mo naman kailangan maging magastos. Minsan yung 'pag pinunta mo isang lugar, minsan hindi mo naman minsan ginagawa ko yun, hindi mo kailangan puntahan lahat ng tourist attraction. Minsan kailangan mong puntahan lang yung mga dalawa, tatlo, and then just enjoy the place. Example, dito sa La Trinidad, may apat akong alam na puwedeng puntahan. Bell Church, yung Eagle Stone Kingdom, Strawberry Farm, kasi isa sa ngayon gustong-gusto kong balikan ngayon is To the Moon. Pick one, 'di ba? Parang pick one and then enjoy the place. So same thing with you, pick just a place and then enjoy. Kung gusto mo mag-staycation o gusto mo lang pumunta ng park, go. Yung moment na magkakaroon ka ng personal time, yung tinatawag na me time, yung tipo, parang sarap gawin nun 'no, nakaupo ka sa may park malapit siguro sa may ilog dun or may lake, tapos nasa ilalim ka ng puno habang may hawak ka na kape, ta's nagbabasa ka ng libro or pinapanood mo lang yung, siguro paglubog ng araw kasi mainit nga, paglubog ng araw, mga gano'ng bagay. This is where you need to be.
Kaya please lang, magbakasyon na kayo kung magbabakasyon kayo. Tingnan natin yung ano mo, hopes and fears, Hierophant. O yun na nga. Sabi ko nga sa'yo, hindi nga kailangan ng masyadong magarbo pera. Now, when you say kasing Hierophant, this is associated sa zodiac sign na Taurus. Taurus kasi is a house of money and resources. No place like home. Yun na. But alam niyo yung parang yung iba sa inyo, kasi sa bahay kailangan ng ganito, tapos lalabas pa ako para ganyan-ganyan. Dude, kung ang paglabas mo is you can look at it as an investment para sabihin natin sa kung yun yung kakailanganin mo to help you sa mapaayos yung mental health mo, it's an investment. Hindi yun na parang bet mo lang. Kasi kailangan mo na nga. Kasi pinaplano mo. Para ando naman na yung kumbaga yung moment na sige, sige, asikasuhin ko naman yung sarili ko para medyo magtanggal naman ako ng very light na stress. Para namang kasi kapag nangyari yun, you can expect ano, mas magiging clear ka mag-isip, eh. Mas magiging maayos yung ano mo, yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Magkakaroon ka ng mas malalim na perception, magkakaroon ka pa dagdag ng ideas kasi clear na nga, maayos na yung pag-iisip mo. So, andun yung punto na, hey, puwede na. Parang, hey, andito na yung point na ikaw naman yung medyo makakahinga-hinga ng very light. Ikaw naman yung so since kapag na-distress ka siyempre may natanggal, papalitan ng universe 'to. And that is ang papalit niya is the inspiration that you need, the ideas that you needed, okey? Hindi siya something lang ang bakasyon para sa mga may pera 'no. Anything that will help para makatanggal ng stress sa'yo, vacation na 'yun, and possible future mo. Eight of Swords tsaka why? Hmm. So, 8 kasi, it's the number of ano 'to, power. Swords about air, sa pag-iisip, diyan. Literal, wag alam mo yung tipong ano, yung mga sa inyo kasi papaano yung ganito, ang dami niyang papaano, ang daming baka, ang daming ang daming kailan ba mauubos yung dahilan mo, Pisces? Kasi what I'm seeing here sa card, yung may iba ang dami sa inyo, gano'n pa rin yung magiging senaryo na baka ganito, baka ganyan, yung puwedeng ganito, puwedeng ganyan. Gano'n pa din, eh. The Eight of Swords is telling na medyo, "Uy, dami mong iniisip." Paalala lang ha, Pisces, ang karunungan, ang plano, at kaalaman ng sansinukob ay higit na mas mataas pa kumpara sa'tin. Kung sinabi ng sansinukob, "Dito ka kailangan pumunta, ito yung kailangan mong gawin," 'wag mong questionin. May dahilan 'yan at alam ng at napaka-perfect ng ending nito. So, this is a time for you to take a leap of faith. Manahimik ka, sumunod ka, ending, ikaw makikinabang dito. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Pa-share na rin po ito sa mga social media accounts nyo, including your group chats. For private readings, message nyo po ako sa ating Facebook page, which is nasa description ng ating video. Ayan, and even spell works. And sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, it can be done through GCash or Maya, numbers at the bottom of your screen, or click on the join button or yung ating thanks button sa baba. So, Pisces, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. And all the way here from Latin at Benguet, thank you so much. You have a great day and keep safe. Bye!